Jerilyn, ipinapangako ko na hindi magbabago ang pagmamahal at pag-aalaga ko sa iyo. Nagpapasalamat ako dahil nakilala kita at dumating ka, hindi lamang sa buhay ko, kundi pati na rin sa pamilya ko. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Gaya ng palagi mong sinasabi, tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Walang imposible basta't maniwala at magtiwala lamang sa Kanya. Bagamat napakabilis ng panahon para sa ating dalawa, alam kong ito ay plano ng Panginoon. Mahal na mahal kita, JL. Alam ko, iisang pangakong sinasabi ng mga ikinakasal, pero ang kaibahan lang ng sa akin, ito ay tutuparin ko. Ilang years na kayo ni JL? 2 years, sir. 2 years. Pero kami, sir, ay nagawa ng magaling nung last year pa. Kasi pumasok kasi siya ng training center kaya hindi kami napakasalagan. Bali, ang plan niya talaga is Ang plan namin is last year pa. Kumbaga, sana December 2022 pa kami nagawa ng magaling eh. Then dumaan yung 2023. Hindi kasi namin sure kung papasok siya ng training center nung ayun ang work niya. sa BFP rin. Sa PFP kaya, bali nagkaspa kasi magkagalang kayo magkita. Hindi, kasi magkasama kami sa station. Ay, ikaw din sa PFP? Oo. Same pala kayo. Tapos magkasama kami sa station. Ha? Ilang years na kayo nag-PFP? Hindi. Dati, nung first time ko siya nakilala, mas nauna kasi akong nakapasok sa service kaysa sa kanya. Ang nangyari nun ay, bali may ine-endorse siyang product. That time, parang fitness enthusiast din ako. Kumbaga. Tapos siya, kasi talagang from 85 kilos, bumaba talaga siya to parang 65, ganun. Tapos, ayun, may pinopromote siyang product, which is yung Herbalife. Ayun. Tapos, parang ako yung number 1 na kontrabida sa product niya kasi that time, meron din akong tinetake na whey protein. Tapos sabi ko, ano ba yan? Parang hindi naman. Ayun, tapos lumipas ang taon, parang nababalitaan ko, nag-a-apply na siya sa BFP. Siyempre, kilala namin kasi pabalik-balik siya sa station. Yung pala, nakailang apply siya. Lagi siyang bumabagsak. Tapos ayun, nung nakapasok siya, parang napaka-blessed kasi talagang pangarap niya yun eh. Pangarap niyang makapasok talaga sa service. Civilian pa lang siya noon. Lagi siyang nagpipicture sa fire truck. Nito lang naman pinakita sa akin nung naging close na kami. Sabi, alam mo ba pangarap ko talaga tong trabahong to? Tapos pinakita niya sa akin yung cellphone niya. Yung picture niya, parang nahiya pa nga siya eh. Kasi nakasandal siya sa fire truck tapos parang nag-stolen ba lang na, kunwari. Paano kayo nag-start siya? Kung paano siya na-upload para kayo? Bale, nung una naman, pagdating niyan sa station, talagang akala ko kasi mataray siya kasi siyempre, kasi may bagong papasok sa station eh. May mga nag-stock muna dyan eh, siyempre kasama. Ano ba tong klaseng makakasama natin? Tapos may nakapagsabi na, matara yan, masama ang ugali niyan. Siyempre, ang first impression ko, hindi pwede kasi matagal na kami dito, senior na kami dito, tapos mas aangas pa yung junior, di ba? Sabi kong ganun. Nung una, parang talagang medyo suplado ako sa kanya. Tapos, parang jolly ba siya? Masayahin. Tapos, sabi ko, parang mali naman yata yung impression ng mga tao dito. Tapos ayun, kapag may problema siya, nagkataon kasi na kapag may deployment, lagi kami magkasama. Tapos, yung mga problema niya, lagi niyang sinasabi sa akin. Parang gumaan ba yung loob namin sa isa't isa. Pero noon, parang, syempre, para bang, hindi naman sa pagmamayabang, kumbaga parang, hindi ko iniisip na magkakagusto ako sa kanya or magkakagusto siya sa akin, ano.
Kasi yun lang, parang puro payo. Binibigyan ko siya lagi ng payo. Tapos one time, pumunta kami sa, nakadeploy kasi kami sa sementeryo. Tapos, naisipan niya na dumalaw sa papa niya. Doon nakalibing sa sementeryo na yun. Tapos parang, nafe-feel ko ba na parang miss na niya yung papa niya. Ayun. Tapos sabi ko, mabait tong taong to ako. Parang family-oriented ba? Ayun. Tapos, hanggang sa, parang nahulog na rin yung loob ko sa kanya. Ayun. Paano sa ating approach pa? Siyempre, di ba? Parang yung girlfriend siya. Naku. Niligawan mo, ilang buwan niligawan? Naku, napaka madugong kwento. Kasi parang against yung family niya sa akin dati. Tapos, kabaligtaran naman yun, yung family ko naman, talagang family na rin agad. Yung touring sa kanya, hindi pa nga kami. Kahit pumupunta pa lang kami sa bahay namin, kasama yung iba namin kasama sa station, parang lagay na agad yung loob nila na mabait. Kumbaga parang matagal na sila magkakilala. Nung naalala ko nga yung nakakatawang moment noon na first time niyang pumunta sa bahay. Tapos humingi agad siya ng electric fan sa nanay ko. Sabi niya. First meeting nila. Di ba parang ayaw mo sa family? Ayaw ng family mo sa'yo? Oo, ganito. Ganito kasi yan. Parang ang nangyari nga sa amin at saka dun sa mama niya, sa ngayon masasabi ko talaga parang sa amin nangyari nung biyanan ko na the more you hate, the more you love. Oo, kasi noong una talaga, galit na galit talaga. Galit na galit talaga sa akin yung... Ngayon, parang ako na yung anak niya. Tapos, si JL, parang yung anak ng mga tunay kong nanay at tatay. Oo, nagkabaligtad. Tapos, sobrang mag-alaga yung mama niya. Ayun, yung pagiging maalaga niya. Tapos, relihiyoso kasi siya. Tapos, magaling siya magbigay ng payo. Pinaka nagustuhan ko sa kanya, kahit ba yung nakakainis na yung tao, tapos parang mapagpakumbaba pa rin siya. Parang hindi ba siya nagagalit? Halimbawa, may nakasakit sa damdamin niya or nakasakit sa damdamin ko, sasabihin lang niya, siguro may problema siya kaya siya ganun. Ayun, napaka-maintindihin ba niya? Oo, napaka-positive thinker niya. Parang yan ka, di ba? Character kayo. Oo. Gusto ko 2 years. Nasa 2 years. 2 years. Parang interest parang may character na kayo. Ano yung natutunan mo sa relationship niyo? Natutunan ko na dapat makontento ka lang kung ano yung meron ka. Kasi hindi naman masamang mangarap ng mataas, pero wag naman dadating sa point na may stress ka kasi hindi mo agad maabot. Kasi dadating at dadating yung time na kahit hindi mo hilingin, ibibigay sa'yo ni Lord. Ayun. Parang yung message na parang bago kayo ikasal, matulog nyo, pinagsamahan nyo, sa nangyari sa inyo, parang thank you ka, kung ikaw thank you. Tapos, kung tuloy mo sa kung meron pa tapos, kung ikaw sorry kasi, kung may gusto kang favorite mo na kwento yung dalawa, kwento mo yun. Sige, Pero ano sige. pang Ining kasi ang tawag ko sa kanya, Bebe. Pero Ining ang tawag ko sa kanya kasi mas matanda ako sa kanya ng 3 years eh. gusto mong tawag sa kanya yung JL na lang. sige, tawagin mo sa pangalan niya din. Tuloy niya, paano siya yung kausap mo? Ba't Sige. Ining, JL, dumating na yung time na pinakahihintay natin. Napaka-blessed talaga natin, lalo-lalo sa mga taong sumuporta sa atin at patuloy na sumusuporta. Especially sa parents natin, sa mga kapatid at sa ibang relatives, sa mga pamangkin na napakakukulit pero nakakatanggal ng stress. Ayan. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo kasi
Alam ko, na-stress ka dito sa preparation natin, ano? Halos lahat, ikaw yung gumawa, pero nandito lang naman ako sa likod mo. Sabi ko naman sa'yo, driver mo ako kahit saan mo ko dalhin. Ayun. Tapos, nagpapasalamat ako sa family mo, lalong-lalo na sa mama, na talagang tinuring niya akong parang dugo at laman niya. Tapos sa mga kapatid mo, kay Kuya Jerry, kay Kuya Gerald, nagpapasalamat din ako kasi tinanggap niyo ako ng buong buo. Tapos ngayon, para na tayong tunay na magkapatid, yung banding natin minsan, parang ako yung tunay niyong kapatid, ganun. Thank you, JL, kasi dumating ka sa buhay ko. I love you. Naiiyak siya. Lagi ba kayo sabihin na I love you? Oo naman. Lagi. Pero pagka sa camera talaga. Oo, sa camera na kaya.